Ang isa pa po sa ating practical theology na dapat ho nating tandaan talaga ay ito. At ito ho ay usong-uso sa atin hong mga kababayan at minsan pinagsisisihan ho natin sa bandang huli. Ito ho ang paggarantiya sa utang ng iba o loan ng iba. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po dyan? Ibuksan ho natin sa Proverbs 22 verse 6. Ang pagkakasabi po ay ganito, huwag kang maging isa sa kanila na nakikikamay o sa kanila na mga nanagot sa mga utang. Nagagarantor ho, nagiging garantor sa mga utang ng ibang tao. Mismo hong ang Biblia ay nagsabi na hindi ito dapat gawin. Bakit po? Kasi ang sabi po ng verse 27, kung wala kang ikabayad, bakit kanyang kukunin sa iyo ang iyong higaan? Kapag wala daw tayong maibayad bilang garantor, ay hanggang sa kahuli-hulihin nating higaan, ikukuhanin sa atin dahil tayo ang gumarantiya doon ho sa pagkakautang ng iba. Lalo na po kung ang kausap ninyo ay bangko. Dahil ang bangko ho, walang pakiusapan. Kung ano ang naandoon sa kasunduan, yun ho ang siyang mangyayari at magaganap. Ngayon, kung nakahanda naman kayo, ang inyong kalooban na kayo ay magbayad sa utang na itinakbo ng iba, pumirma na kayo ng pumirma kung gusto ninyo. Mag-garantor na kayo ng mag-garantor. Pero dapat ho nating tandaan, ito po ay napakalaking obligasyon. Pwede nyo namang sabihin na nahihiya ako kung hindi ako pipirma maging garantor o magagalit sa akin. O ngayon pa lang ho ay magkagalit na kayo. Ngayon pa lang ay magkaroon na kayo ng samaan ng loob habang hindi pa nangyayari. Kasi ho, pag nangyari ito at yung mismong nangutang, lalo na po sa bangko, kayo ang nakapermang garantor, ay tumakas ng ibang bansa, kayo ang inabot, kayo ang siyang magdudusa nito. Dapat din pong tandaan, kung kayo ay may asawang tao, huwag perma ng perma sa kung ano-anong mga kasunduan na hindi ho alam mismo ng inyong kasama sa buhay. Dahil kung ano man ho ang mangyari sa inyo, damay din ho siya. Bakit ito ipinaalaala ng Biblia? Ito namang Proverbs na ito ay pagkatagal-tagal ng panahon. Panahon pa ni Haring Solomon. Ay bakit ito ay pinaalaala sa atin hanggang ngayon? Kasi nga po, nangyayari po ito dahil nahihiya tayo, ayaw nating magsabi ng hindi, at yan ho ay pangkaraniwan sa mga Pilipino, na kahit aayaw ay umuoo, dapat ho maging tapat talaga kayo. Kasi lalo na kung kayo ay may asawa at may anak, damay ang inyong asawa at ang inyong anak sa lahat ng inyong mga desisyon. Dapat tandaan, huwag maging garantor. Huwag gumarantiya sa utang o loan ng iba. Kahit pa ho yan, inyong kamag-anak, kung hindi kayo nahanda na magbayad at managot nito sa bandang huli. Salamat po, pagpalain tayo ng Diyos.